Magandang araw, Yums-A. Ako si Jebel Esplana ng unang pangkat at aking tatalakayin ang kasaysayan ng pambansang wika sa panahon bago ang mga mananakop. Ang layunin ng talakayang ito ay upang maunawaan ang pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino bago dumating ang mga mananakop. Matukoy ang mga aspeto ng kabuhayan, paniniwala at kultura ng mga sinaunang Pilipino. Masuri ang kahalagahan ng wika, partikular ang baybayin, bilang bahagi ng ating pagkakakilanlan. At panghuli, may pakita ang yaman ng kasaysayan at kultura ng ating bansa bilang pundasyon ng ating kasalukuyang pagkatao. Pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang pamumuhay ng ating mga sinaunang ninuno bago pa man dumating ang mga mananakop. Ang mga sinaunang Pilipino ay naninirahan sa mga barangay, maliit na komunidad na binubuo ng 30 hanggang 100 pamilya. Ang barangay ay pinamumunuan ng isang datu o raha, na hindi lamang lider kundi hukom din ng kanilang pamayanan. Sa kabila ng kawalan ng mga nakasulat sa batas, umiiral ang mga oral laws na naipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Kabuhayan ng sinaunang Pilipino. Ang pangunahing kabuhayan ng ating mga ninuno ay ang pagsasaka, pangingisda at pangangalakal. Napakamalikhain din nila. Gumagamit ng kagamitang yari sa bato, kahoy at metal. Bukod dito, masigla ang pakikipagkalakalan nila sa mga mamangalakal mula sa China, India at mga bansang Arabe. Ang mga produktong tulad ng ginto, wax at yamang dagat ay pinapalit nila ng porselina, seda at iba pang mga produktong imported. Dumako naman tayo sa relihiyon at paniniwala ng mga sinaunang Pilipino. Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang mga Pilipino ay naniniwala sa mga espiritu ng kalikasan tulad ng mga anito, diwata at engkanto. Ang kanilang pananampalataya ay naipapahayag sa pamamagitan ng mga seremonya at ritual na pinangungunahan ng isang babaylan o katalonan. Ang babaylan ay hindi lamang lider espiritual, kundi tagapamagitan din sa mga tao at sa mga espiritu. Dumako naman tayo sa panitikan at sistema ng pagsusulat. Bago pa man dumating ang alpabeto ng mga Kastila, mayroon na tayong sariling sistema ng pagsulat, ang baybayin. Ang baybayin ay isang pantikan ng sistema kung saan ang bawat simbolo ay kumakatawan sa isang pantig. Bukod dito, malaki rin ang ambag ng panitikang oral tulad ng epiko, alamat at kwentong bayan sa pagpapanatili ng ating kasaysayan at kultura. Ngayon, dumako naman tayo sa baybayin, ang sinaunang sistema ng pagsulat ng mga Pilipino. Ano nga ba ang baybayin? Ang baybayin ay isang sinaunang sistema ng pagsulat na ginagamit ng mga Pilipino bago pa dumating ang mga Espanyol. Nagmula ito sa salitang baybay na nangangahulugang to spell o silabaryo. Ginagamit ito sa pag-ukit sa mga kawayan, dahon o iba pang likas na material. Dumako naman tayo sa istruktura ng baybayin. Ito ay binubuo ng 17 simbolo, 3 patinig. Ito ay ang A, E or I, at O or U, at 14 na katinig. Ito ay ang Ba, Ka, Da, Ga, Ha, La, Ma, Na, Nga, Pa, Sa, Ta, Wa, at Ya. Ang bawat katinig ay may kasamang patinig na A sa dulo. Maaaring baguhin ang tunog ng patinig gamit ang mga kudlit, tuldok o guhit. At ngayon naman, tuturuan ko kayo kung paano nga ba gamitin ang baybayin. Una, tukuyin ang tunog ng bawat pantig ng salita na nais isulat. Ang baybayin ay nakabatay sa tunog, hindi sa letra, kaya mahalaga ang tamang pagbigkas. Pangalawa, gamitin ang katumbas na simbolo ng bawat tunog mula sa baybayin.
Halimbawa, ang salitang bayan ay binubuo ng mga tunog na ba at yan. Ikatlo, lagyan ng kudlit upang baguhin ang tunog ng patinig kung kinakailangan. Lagyan ng tuldok sa taas upang mabago ang patinig na e o i. Lagyan ng tuldok sa baba upang mapalitan ng patinig na o u. Halimbawa, ang ba na may kudlit sa taas ay magiging be or b. Kaapat, isulat ang buong salita gamit ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga simbolo. Inyong hahanapin sa baybayin chart ang tamang simbolo upang mabuo ang salita. Halimbawa, bayan, sa baybayin ay. Ito naman ay mga halimbawa ng baybayin. Ang salitang mahal, na sa baybayin ay salitang maganda. Sa baybayin naman ay. Ngayon, dumako naman tayo sa estruktura ng lipunan. Ang lipunan ng sinaunang Pilipino ay nahahati sa tatlong antas, ang Maharlika, Timawa at Alipin. Ang Maharlika ay binubuo ng mga dato at kanilang pamilya. Ang Timawa ay malalayang tao na maaaring maglingkod sa dato, ngunit hindi alipin. Samantalang ang alipin ay nahahati sa dalawang uri, ang aliping namamahay na may sariling tirahan at pamilya, at ang aliping sa gigilid na naganap na alipin sa bahay ng kanilang amo. Sunod naman ay ang pambansang wika bago ang pananakop. Bago dumating ang mga Kastila, walang iisang pambansang wika. Sa halip, iba't ibang wika ang ginagamit sa bawat rehiyon tulad ng Tagalog, Cebuano, Ilocano at marami pang iba. Ang baybayin ay nagsilbing pangunahing sistema ng pagsulat upang maisalin ang kanilang wika sa simbolo. Pumunta naman tayo sa epekto ng wika sa kultura. Ang wika ay isang mahalagang aspeto ng kultura ng ating mga ninuno. Sa pamamagitan nito, naipasa ang panitikan, tradisyon at kasaysayan mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Sa pagkikipagkalakalan, naging tulay ang wika sa pakikipag-ugnayan sa mga dayuhan. Panghuli ay ang pagsasama ng kultura at wika. Ang kultura at wika ng sinaunang Pilipino ay magkakaugnay. Ang kanilang paniniwala, tradisyon at sining ay masasalamin sa paraan ng kanilang pagsasalita at pagsusulat. Ang baybayin ay simbolo ng karunungan at identidad ng ating mga ninuno, na patuloy nating pangangalagaan bilang bahagi ng ating kasaysayan. Kaya naman sa kabuuan, ang ating mga sinaunang ninuno ay may mayamang kultura at kasaysayan bago pa man dumating ang mga dayuhang mananakop. Ang kanilang pamumuhay, wika at paniniwala ay nagpatunay na ang mga Pilipino ay likas na malikhain, maparaan at may mapagmamalaki sa kanilang kultura. Kaya't mahalagang patuloy nating alamin, unawain, at ipagmalaki ang ating pinagmulan. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig.